salitang wealth o kayamanan, bago po ito maisalin sa salitang Ingles o salitang Tagalog, ito po ay shayil. Naalala ko meron kaming group chat ng dati, hawak ko kayong women's. Bumuha ako ng page namin, ang pangalan ng page namin, Eshe Shayil. Ano po ibig sabihin nun? Pero alam ko, nag-aano pa rin yun, meron pa rin minsan nagsasend ng message nyo. Doon sa group chat na yun, sa page, Eshe Shayil. So, ang shayil po, from the word, yung wealth is from the word shayil, yung original word niya. Nang ibig sabihin, this is not about money. Nung narinig niyo po yung salitang wealth, di ba kayamanan, unang papasok sa isip niya pera? Di po ba? Pero kayamanan, pera yan. Di ba? Asset yan. Ilang po. Yan ay, sabi po dyan, yung salita sa salitang saling sa shayil, ang ibig sabihin ay hindi about money. Hindi tungkol sa pera yung kayamanan. Hindi ibig sabihin ng wealth, yung sa original na salin ay kayamanan, or money or pera. Sabi po, it includes, ibig sabihin po sa salitang sinalin sa shayil, ang ibig sabihin ng kayamanan, ibig sabihin talaga niya ay strength, excellence, and virtue. Yan po talaga ibig sabihin. Ano po ibig sabihin? Lakas, excellence, kahusayan, ayan. Ano po yung virtue? Kagalingan, o yan po ibig sabihin ng kayamanan. Ano po, hindi pera agad. Sabi po, the true wealth is when your riches are rooted in good character and God's favor. Ang totoo daw po kayamanan ay kapag yung mga yaman mo ay nakaroot o nakaugat sa kagandahan ng pag-uugali at sa pabor ng Diyos. Doon nakaroon yung totoong kayamanan. Kasi nga, ang kayamanan, ibig sabihin, ay hindi po pera, kundi lakas. Ano nga po lang yung excellence? Kagalingan, kahusayan, ano po? So, next slide po. Ayan, so shayil meaning strength, power, ayan, papasok na yung ability, riches, or virtue. The same word used to describe the virtuous woman. Kung matatandaan niyo po kapag Mother's Day, malimit nagiging topic ito na itinuturo. Ito po, the virtues of women. Yung sa Proverbs, kawikaan, yung nanay, kung paano siya pinupuni ng kanyang asawa at mga anak, ay napakasipag. Yung nanay, gigising na napakaaga yan, mag-ahain na yan. Tapos nga po yung mga nanay. Sabi nga po kanina doon sa testimony sa harvest time ni Nanay Juliet. Thank you po sa invitation. Wala ko nakarating. Ayun po, no, yung harvest time po, dahil pinupuri siya ng mga anak niya, kaya ginawa ng mga anak niya yung surpresa ngayon. It's a virtuous woman. Ano po, yung pambabasa natin yan, pero hindi po yung pinaka-topic natin sa Proverbs 31. Pag binasa niyo po yan, yan ang isang katanging-tanging ina kung sa pinupuri siya ng kanyang asawa at mga anak dahil doon sa kasipagan, doon sa abilidad, doon sa kanyang yaman, yun ang yaman na meron siya na pinalalo niya. So sabi in other verses, shayil or wealth refers to wealth gained through strength, skill, or noble effort. Pag sinabi pong effort, ano ba yan? Pagbibigay lakas ba? Ano po? Effort ka lang. Yung pagsisikap na doon sa kalakasan na meron ka. Ano po? So, yun po yung ibig sabihin ng wealth. So, ituloy na po natin. So, alam na po ba natin ibig sabihin ng wealth? Para po, alisin muna natin yung pera kasi ang pera wala naman talagang value. Kasi ang pera po, papel lang niya kung tutuusin eh. Sa salitang ano po, ang pera po, noong unang panahon wala pa namang pera. Ano po, sa panahon ni Adam at Eve. So wala pa namang pera. Pero sa panahon ni Abraham, meron ng mga gold coin, mga silver coin, yan yung pinapamanin. Kaya na siya nagkakaroon ng value, ang pera, pag ginamit mo na, di ba? Kapag binili mo na, kapag ito ay, pero pag ito ay sila, wala ng value. Opo. Tools lang ang pera eh. Tools lang. So dito po natin naiintindihan kung ano ibig sabihin ito, the foundation of wealth. Sabi po, wealth begins with God, not with money. Ang kayamanan po magsisimula lahat sa Diyos. Ano nga po uli yung kayamanan sa original na salin? Lakas, ano po? Skills, ability, power, ano po? So not with money.
So, ang kayamanan hindi po magsisimula sa pera, kaya aside muna natin sa isip natin yung pera. Ilagay mo natin sa isip